Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 14:16. Hanyu, Beast Tide. Isang lalaking nakaitim na nakadamit ang may ngiti sa kanyang mukha at nakikipag-chat sa isang eksperto mula sa hindi kilalang paksayon ng damapo sa kanya ang tingin ni Xiaoyan. Ang lalaki ay may mahabang itim na buhok na random na nahulog sa kanyang likuran. Ito ay tila medyo malaya at matigas ang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng jade, na nagbibigay sa isa ng banayad na pakiramdam. Ang unang impresyon na ibinigay ng gayong tao sa iba ay napakabuti. Gayunpaman, nang ang gayong unang impresyon ay nagmula sa isang tao mula sa Hall of Souls, naramdaman ni Xiaoyan na may panganib na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lalaking ito na nakaitim na nakadamit ay walang sinabi ng ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay nakahanap ng gulo kay Xiaoyan kanina at hindi rin siya nagdagdag ng insulto sa pinsala. Kaya naman, hindi siya napansin ni Xiaoyan. Matapos ituro ni Zhon'er ang kanyang pagkakakilanlan, ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan ay tumaas. Marami na siyang nakipag-ugnayan sa angkan ng Han at alam niya na ang angkan na ito ay sobrang misteryoso at hindi maarap. Lahat sila ay pambihira. Ang taong ito ay maaaring magkaroon ng isang palakaibigang hitsura, ngunit ito mismo ang kabaitan na naging dahilan upang siya ay lumitaw na mas mapanganib. May magandang kasabihan. Ang asong nangangagat ng tao ay hindi tumatahol. Malinaw na kabilang sa kategoryang ito ang lalaking nakasuot ng itim. Bukod dito, mula sa sinabi ni Zhon'er, ang taong ito ay isa sa 2 tao na malamang na maging susunod na pinuno ng angkan ng Han Clan. Pinatunayan nito na ang taong ito ay talagang hindi isang taong madaling pakitunguhan. Kahit na ang isang kasing lakas ni Hanya mula sa nakababatang henerasyon ng Han Clan ay hindi nakakuha ng ganoong pagsusuri. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang lalaking nakasuot ng itim, tila may naramdaman ang lalaki. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ni Xiaoyan, para lamang ipakita ang isang bahagyang ngiti. Ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang naningkit nang makita niya ang ngiti ng kabilang partido, na tila kumakatawan sa magiliw na layunin. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumango kay Zhon'er. Mahina niyang sinabi. Isang napakadelikadong tao. Ang taong ito ay tinatawag na Hanyu. Ang kanyang pangalan ay medyo pambabae, ngunit siya ay talagang isang lalaki. Ayon sa impormasyong natanggap namin, ang kompetisyon sa loob ng isang sinaunang angkan tulad ng Han Clan ay lubhang malupit. Ang kapalaran ng mga nabigo ay kadalasang miserable. Usap-usapan na ang Hanyu na ito ay hindi kailanman nabigo mula nang siya ay isinilang. Ang lahat ng kanyang mga kakompetensya ay nahulog sa ilalim ng kanyang mga paa. Bukod pa rito, ang taong ito ay nagtataglay ng banal na linya ng dugo ng Han Clan. Mukhang napakahirap pakitunguhan ng lalaking ito na tinatawag na Hanyu. Divine Bloodline. Namilog ang mga talukap ni Xiaoyan. Hindi nakapagtataka na si Hanyu ay hindi kailanman nabigo. Pinatunayan lang ng naturang bloodline ang kanyang potensyal. Hanggat siya ay may katwiran at iniiwasang gumawa ng anumang kalokohan, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Ang Hanyu na ito ay iba sa iba pang miyembro ng Han Clan, na nagnanais na labanan at agawin ang iyong kaluluwa sa sandaling ibukan nila ang kanilang bibig. Ang taong ito ay mukhang palakaibigan, ngunit ang kanyang mga buto ay madilim at walang awa. Huminto si Gu Qingyang. Napuno ng kaunting takot ang kanyang tono. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Itinuring ng kanyang puso ang Hanyu na ito bilang isang mapanganib na tao. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, papatayin ni Xiaoyan ang taong ito sa unang pagkakataon. Magkaiba ang kanilang mga paninindigan. Nakatadhana silang maging magkaaway. Dahil ito ang kaso, kinakailangan na maghanda ng isang pagpatay na layunin sa kanyang puso. Ang unang kumilos ay nasa isang kalamangan habang ang huling kumilos ay unang magdusa. Naunawaan ni Xiaoyan ang loika na ito. Maglulunsad ba tayo ng isang malawakang pag-atake at susugod sa Beast Tide sa pagkakataong ito? Napatingin si Xiaoyan sa paligid niya. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao na nagtipon dito. Lahat sila ay malinaw na nagtataglay ng malaking lakas. Ang lineup na ito ay karapat-dapat na tawaging nakakatakot. Oo, kapag maayos na ang pagkakaayos ng mga tao dito,
muli tayong sasabak sa Beast Tide. Kung hindi, wala sa mga paksayon ang matagumpay na makapasok ng mag-isa. Masyadong nakakatakot ang mga numerong bumubuo sa Beast Tide. Tumango si Zon-er at sumagot. Sa oras na iyon, ang ating mga partido ay dapat magsama-sama. Mas ligtas kung marami tayong tao. Marahang tumango si Xiaoyan nang marinig ang sagot nito. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang umalangaw-ngaw ang mahinang iyak sa plaza. Napatingin siya sa pinanggalingan ng tunog. Ang boses ay nagmumula sa lalaking iyon na tinatawag na Hanyu. Lahat, dapat kayong lahat ay magkaroon ng kamalayan sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ang layunin natin ay ang Bodhisattva Ancient Tree sa pinakamalalim na bahagi ng Ancient Wasteland Region. Magkaaway man tayo pagkatapos nating marating ang lugar na iyon, ay medyo napakalayo para isipin natin ngayon dahil wala ni isang paksayon sa atin ang makaka-charge sa pamamagitan ng Beast Tide ng mag-isa. Ang malinaw na boses ni Hanyu ay kumalat sa ibabaw ng entablado ng bato. Mayroong isang bagay na nakakumbinsi tungkol dito. Kung hindi alam ng isang tao ang tungkol sa pagkakakilanlan at mga pagkana ng taong ito, ang Hanyu na ito ay nagtataglay ng magandang kilos. Ang tanging pagkakataon natin ay tipunin ang lahat at bumuo ng isang alyansa. Kikilos tayo tulad ng isang palaso na marahas na tumatagos sa tubig ng hayop. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lahat ng ating lakas ay magagawa nating mapunit ang alon ng hayop. Kung hindi, walang pag-asa na maabot ang Bodhisattva Ancient Tree. Ang ating alyansa ay walang anumang anyo ng seniority o rangkang. Kaya naman, walang mag-uutos sa iba. Makatitiyak ang lahat na walang pagsasamantalahan. Tanging suporta sa isa't isa ang naruroon. Siyempre, sino mang hindi naniniwala sa akin ay maaaring manatili. Hindi ko pipilitin ang sino man na magpatuloy, ngunit kung sino ang naiwan ay babalik na walang dala. Isang katahimikan ang lumitaw pagkatapos marinig ng lahat ang mga salita ni Hanyu. Ilang sandali pa, maraming tao ang nagsimulang tumango. Kahit anong sabihin ng isa, may isang pangungusap na sinabi ni Hanyu na tama. Wala sa mga paksayon dito ang makakadaan sa Beast Tide sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling lakas. Ang tanging paraan upang maabot ang pinakamalalim na bahagi ay ang magkapit kamay at sama-samang singilin ito. Tama si Brother Hanyu. Sasamahan ka ng Heaven Demon Phoenix Tribe sa pagtatangkang ito. Ibinuka ng lalaking may makulay na mga estudyante ang kanyang bibig at mahinang nagsalita habang ang puso ng lahat ay nanginginig. Ha. Kung ganoon, magpapasalamat ako kay Brother Jiufang. Napangiti si Hanyu nang marinig niya ang mga salita ni Jiufang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lalaking may makukulay na pupil sa di kalayuan. Tama ka, wala tayong mapapala sa pananatili dito. Mas mabuti kung magtatangka tayong lahat. Maraming tao ang malinaw na kumbinsido sa mga salita ng lalaking may makulay na mga mag-aaral. Napakaraming tao ang agad na sumigaw. Ito ay patuloy na lumaganap at dumaraming bilang ng mga tao ang nagsimulang tumango bilang pagsang-ayon. Mukhang hindi ordinaryong tao ang taong iyon. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang lalaking may makulay na mga mata nang hindi nag-iiwan ng bakas. Nagkomento siya. Ha. Ang taong iyon ay tinatawag na Jiufang. Ang kanyang reputasyon sa mundo ng magical beast ay napakaganda, at napagpasyahan na siya ang susunod na pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Ang kanyang makulay na mga mata ay resulta ng chi method na kanyang ginagawa. Karamihan sa kanyang Dao skills ay sinasanay ang kanyang dalawang mata. Medyo bihira at mahirap pakitunguhan ang mga ito. Sinulyapan ni Gu Qingyang ang lalaking may makulay na mga mata at tumawa. Tumango si Xiaoyan. Hindi katakataka na lumitaw siya na nagtataglay ng mataas na katayuan sa loob ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Napili na siya para maging susunod na pinuno. Siya ay talagang pambihira. Dahil walang sino man ang tumututol, kumilos na tayong lahat kaagad. Tanghali na ngayon at ang oras kung kailan ang mga mabangis na hayop ay pinakatamad. Napangiti si Hanyu nang makita niyang ang karamihan ay sumangayon na magsanib sanhi upang mapasakamay ang Beast Tide. Ang bibig sa kanyang puting malajade na mukha ay itinaas sa isang arko. Maghanda din tayo sa pag-alis. Mahinang sabi ni Zon-er. Dapat mag-ingat ang lahat sa pagpasok natin sa Beast Tide.
Kahit na ang lahat ay nagtitipon-tipon, wala pang 10% ang pagkakataong magtagumpay. Alam din nina Han Yu at Jiu Fang ang rate ng tagumpay na ito. Pinaplano lang nilang gamitin ang mga lakas ng mga taong ito upang subukang tumagos ng mas malalim sa Beast Tide. Sa oras na iyon, magagawa nilang manatiling lampas sa kanilang sariling lakas. Ang mga mabangis na hayop na ito. Ang mga taong ito ay talagang minamaliit ang Ancient Wasteland region. Hindi natin masugad kahit na sa lahat ng mga taong ito. Nanginig ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga salita. Mayroong daan-daang elite na Daozun ang naruroon. Ang isang tao ay madaling makahanap ng isang malaking grupo ng mga ekspertong Daozang. Ang napakalakas na lineup ay hindi nakalusot sa Beast Tide. Gaano katikat ang Beast Tide? Nagsisimula ng gumalaw ang lahat sa plaza habang si Xiaoyan ay nakakaramdam ng pagkagulat sa kanyang puso dahil sa Beast Tide. Maraming figure ang sumugod sa langit. Pagkatapos nito, sila ay nanatiling nakabitin sa hangin tulad ng isang malapit na madilim na ulap. Tara na, hindi na nagpatagal pa si Xiaoyan nang makita niyang nagsisimula ng gumalaw ang pangunahing grupo. Tumanggaw siya sa lahat bago dahan-dahang umangat sa ere. Ang natitirang mga tao ay mabilis na sumunod, na bumubuo ng isang malaking bilog habang sila ay nagtitipon. Lahat, lumipat tayo. Sinulyapan ni Han Yu ang grupo ni Xiaoyan mula sa langit nang hindi nakakuha ng atensyon. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang mga kalat-kalat na figure ng tao sa parisukat sa ibaba. Hindi na niya pinansin ang mga ito at nagpakawala ng malakas na tawa. Pagkatapos nito, nanguna ang kanyang figure habang umaakyat siya sa hilagang kalangitan. Mabilis na sumunod ang isang malaking itim na masa, na sinabayan ng malakas na tunog ng paghahati ng hangin. Kasama rin ang grupo ni Xiaoyan sa malaking pangkat na ito. Hindi sila lumapit sa harapan at sinubukang tumayo. Ang mas mabilis na enerhiya ng isang tao ay naubos, ang mas maaga ay mamamatay. Ang itim na pangkat ng mga tao na iyon ay parang isang madilim na ulap habang lumilipad ito sa kalangitan sa bilis na parang kidlat. Ang 50 kilometrong distansya ay natakpan sa loob ng wala pang 10 minuto. Nang lumipad ang malaking grupo sa huling luntiang bundok, lumitaw ang itim na walang katapusang kapatagan sa harap ng mga mata ng lahat. Ang tingin ni Xiaoyan ay lumukso sa maraming tao at tumingin sa itim na kapatagan. Agad na langhap ng kanyang bibig ang marahas na hininga ng malamig na hangin. Nakikita ng isa ang mga itim na ulap sa itaas ng walang katapusang kapatagan habang napuno ng maraming malalaking mabangis na hayop ang lupa. Sila ay nakaimpake ng mahigpit at nagmistulang isang kulay dugong dagat na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang mabangis na dagandong na puno ng karahasan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kapatagan na parang kulog. Ito ba ang Beast Tide ng Ancient Wasteland region? Gaano nakakatakot? Hindi sinasadyang mamulong si Xiaoyan habang siya ay huminga ng malamig na hininga. Hindi katakataka na sinabi ni Zhang Er na malamang na hindi sila magtagumpay sa kabila ng napakaraming eksperto na nagtitipon. Kung ikukumpara sa Beast Tide na iyon, ang grupo nila ay parang butil ng buhangin sa karagatan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay lumukso sa walang katapusang Beast Tide at iniskan ang malayong madilim na lugar. Ang Bodhisattva Ancient Tree ba ay nasa likod ng Beast Tide? Battle Through the Heavens. Kabanata 14:17. Pagsugod laban sa Beast Tide. Lahat, ang Beast Tide ay nasa unahan. Ngayon ang pinakamagandang oras para umatake. Dahil himinungkahi kung buuin natin ang alyansang ito, ang pinakadelikadong front spot ay pansamantalang pupunuin ng aking mga tao, ngunit kapag tayo ay naubos, tayo ay otres at ito ay iba na. Habang si Xiaoyan ay tahimik na nabigla dahil sa nakakatakot na Beast Tide, muling lumitaw ang boses ni Han Yu. Maraming tao ang tahimik na nakahinga ng maluwag nang mabalitaan nilang pupuntahan niya ang pinakamapanganib na lugar. Magiging napakabait kaya ng mga taong ito. Umiling si Xiaoyan at ngumiti nang marinig niya ang mga salita ni Han Yu. Naiintindihan niyang mabuti ang Hall of Souls. Ang isang tao ba mula sa pangkat na iyon ay magiging walang kinikilingan? Ito ay isang mahusay na biro. Lahat, maghanda sa pag-atake. Isang mainit na ngiti ang patuloy na gumuhit sa mukha ni Han Yu. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumaan sa malaking grupo bago huminto kay Xiaoyan at Zhang Er.
Kasunod nito, bigla niyang inikat ang kanyang katawan at umabant. Mabilis na sumunod sa likuran niya ang mahigit 10 taong nakasuot ng itim na damit. Mabilis na sumunod ang maraming eksperto sa likod ng grupo ni Hanyu. Ang kanilang Daochi ay dahan-daang kumalat mula sa kanilang mga katawan. Unti-unting umakyat sa langit ang malaking grupo ni Xiaoyan. Hindi sila masyadong malapit sa harapan at piniling manatiling malapit sa gitna. Ang presyon malapit sa gitna ay magiging mas mababa. Ang itim na masa sa kalangitan ay bumuo ng isang hugis ng arrow kasama ang grupo ni Hanyu sa harapan. Kung ang malaking contingent na ito ay sasabog, ang puwersa ay walang alinlangan na lubhang nakakatakot. Tara na. Nang makitang nabuo na ang porma sayon, sa wakas ay iwinagayway ni Hanyu sa harapan ang kanyang kamay. Nanguna siya sa pag-charge pasulong. Isang nakakabinging tunog na ginawa mula sa maraming mga tunog ng rumaragas ang hangin na umaagos patungo sa beast tide sa di kalayuan. Kasunod ni Hanyu, ang pagbuo ng arrow sa likod niya ay sinundan ng dumadagandong na tunog. Isang malakas na ingay ng hangin ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Rumble. Roar. Ang malaking porma sayon na ito ay natuklasan ng maraming mabangis na hayop noong ito ay 10,000 talampakan pa mula sa pag-agos ng hayop. Ang mga dagandong na puno ng karahasan ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Ang mga dagandong na ito ay kumalat sa di kalayuan at nagdulot ng higit pang mga dagandong. Sugod. Ang 10,000 talampakan ay natatakpan sa isang kisap mata. Ang nakakatakot na si Daochi ay lumabas sa mga katawan ng grupo ni Hanyu sa harapan bago bumaril pasulong. Lahat ng mabangis na hayop sa loob ng 1,000 talampakan ay nabasag sa mga pool ng dugo sa isang iglap. Kasabay nito, ang malaking grupong ito ay walang awa na sumugod sa beast tide. Bang-bang! Ang grupo ay nagpakawala ng isang nakakagulat na momentum sa sandaling ito ay bumangga sa beast tide. Kumalas ang mga alon ng malakas na Daochi. Ang mga mabangis na hayop sa loob ng 1,000 talampakan ay nabasag hanggang sa mamatay. Ang mga dagandong na inilabas ng mabangis na mga hayop bago ang kanilang kamatayan ay patuloy na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang malaking grupo ni Xiaoyan ay matatagpuan malapit sa gitna ng contingent. Ang isang pares ng mga haligi ng Daochi ay paminsan-minsan ay iniinda palabas, pinapatay ang anumang mabangis na hayop na lumalapit. Kasabay nito, ang kanilang mga mata ay patuloy na nagwawalis sa kanilang paligid. Ang mabangis na mga hayop sa panlabas na bahagi ng beast tide ay hindi masyadong malakas, kaya naman madali silang nakapasok. Kapag mas malalim na silang pumasok sa beast tide, ang walang takot na pagsulong na ito ay malamang na matigil. Ang realidad ay tulad ng inaasahan ng grupo ni Xiaoyan. Matapos ang grupong ito ay pilit na napunit ang isang malaking butas sa pamamagitan ng beast tide at umabant ng 10,000 talampakan, ang nakapalibot na presyon ay biglang nagsimulang pumailang-lang. Ang ilan sa mga makapangyarihang mabangis na hayop ay nakapag-charge ng mas malapit sa grupo. Ang baho na kanilang binigay ay naging sanhi ng paglitaw ng mga ekspresyon ng maraming tao na medyo libingan. Bang! Random na inihagis ni Zhon'er ang isang Daochi pillar at pinatay ang dalawang mabangis na hayop na humahabol sa kanila. May karagdagang solemne sa kanyang mukha habang sinasabi niya. Posible nang makakita ng ilang Daozang class na mabangis na hayop dito. Kung patuloy tayong sumulong, makakatagpo tayo ng ilang katumbas na Daozon na mga hayop. Iyon ay kung kailan magsisimula ang tunay na labanan. Dapat mag-ingat ang lahat. Huwag masangkot sa kanila. Tiyak na mamamatay ang isa kapag nahulog ang isang tao. Tumanggaw si Xiaoyan. Sila ay unti-unting sumusulong ng mas malalim sa beast tide. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga mabangis na hayop sa harap nila, sa kanilang kaliwa, sa kanilang kanan at maging sa langit. Hindi na sila naka-atres. Ang tanging magagawa nila ay sumulong hanggang sa sila ay tunay na makalusot sa beast tide. Gamit ang panandaliang pagpapatahimik sa pakikipaglaban, ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa harapan ng arrow formation. Sa sandaling ito, tila ginagawa ng grupo ni Hanyu ang kanilang makakaya upang salakayin ang mga mabangis na hayop sa harapan. Ang sunod-sunod na hanay ng mga mabangis na hayop ay nanginginig at nahulog sa kanilang mga kamay. Ang grupo ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran ng mas malalim sa ilalim ng kanilang patnubay. Sa sandaling ito,
unti-unting naniniwala ang maraming tao na talagang ginagawa ni Hanyu ang kanyang angkop na pagsusumikap para sa grupong ito. Gayunpaman, si Xiaoyan ay natural na hindi kasama sa mga taong nag-isip nito. Mabilis na umabant ang grupo habang nanginginig ang lupa. Ang sariwang dugo at mga bangkay ng mabangis na hayop ay dumaong saan man sila dumaan, ngunit ang iskarlata na sariwang dugo ay hindi natakot sa pag-agos ng hayop. Sa halip, naging sanhi ito ng pagkabaliw ng mga hayop habang sila ay naniningil sa contingent ng walang anumang takot sa kamatayan. Ang mabilis na pagsulong na ito ay nagpatuloy sa halos 20,000 talampakan bago ito malinaw na bumagal. Ang ilan sa mga mabangis na hayop ay nakapag-charge sa harap ng grupo. Pagkatapos nito, nakipagpalitan sila ng suntok sa ilang mga eksperto. Bagamat ang mabangis na hayop na ito ay mabilis na magiging isang pool ng dugo sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng maraming mga eksperto, ang sitwasyon ay malinaw na naging mas mahirap ng kaunti. Kung titingnan ng isa ang mga kapatagang ito mula sa langit, makikita ng isa ang dumaraming mabangis na hayop na patungo sa grupo ng mga tao pagkatapos marinig ang kaguluhan. Sila ay siksikan at nagmistulang isang hukbo ng mga langgam, na nagiging sanhi ng pamamanhid ng balat. Bang! Ang sitwasyon ay naging mas mahirap, at sa huli, kahit na sa pinagsama-samang pag-atake ng maraming mga eksperto, ang grupo ay hindi na nagawang mabilis na patayin ang ilan sa mga mabangis na hayop. Isang kakilakilabot na pisikal na labanan ang sa wakas ay nagsimula. Habang ang grupo ni Hanyu ay nakikipaglaban sa matinding labanan sa Beast Tide sa unahan, malinaw na nararamdaman ng lahat ang kanilang bilis na napakabagal. Sa pagbabawas ng bilis na ito, mabilis na humabol ang mga mababanggas na hayop mula sa kaliwa, kanan at gitna. Pagkatapos nito, isang miserableng labanan ang biglang sumiklab. Roar! Boom! Maraming iba't ibang mabangis na hayop na may pulang mga mata ang ligaw na pumasok sa grupo. Bagamat ang karamihan sa mga mabangis na hayop ay napatay sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng ilang mga eksperto, ang ilang napakalakas na mabangis na hayop ay nagawa pa ring lumapit sa grupo. Kaya naman, nagsimulang makaranas ang grupo ng ilang pinsala at pagkamatay. Patuloy na kumalat ang matatalim na kahabag-habag na hiyawan mula sa buong paligid. Bilisan mo. Ang mga mukha ng karamihan sa mga tao ay namutla kapag nahaharap sa napakalaking pressure. Nagmamadali nilang hinimok ang buong grupo na sumulong. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiaoyan ay muling lumingon sa harapan, ngunit natuklasan niya na si Hanyu at ang mga ekspertong iyon mula sa Hall of Souls ay ganap na naglaho. Ang grupo sa harapan ay binubuo ng mga eksperto na itinutulak ng mga tagalikod. Hindi nila nagawang umatras at maaari lamang silang sumugod pasulong. Habang ang mga ekspertong ito sa harapan ay nakaharap sa iba't ibang mabangis na hayop, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang palabasan ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, mas napagod sila sa bawat halimaw na kanilang napatay. Nang gusto na nilang umatras, bigla nilang natuklasan na namula ang mata ng maraming tao matapos mapalibutan ng Beast Tide. Ang mga taong ito ay sumusulong ng buong lakas, at natuklasan ng mga eksperto sa harapan na hindi sila makaka-atres. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong umatras at naubos ang kanilang Daochi. Bago sila makaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso, sila ay walang awa na kakagaitin ng napakalaking duguan na mga bibig ng mabangis na mga hayop na mabangis na sumusugod. Matapos makagat hanggang mamatay ang mga taong ito ng mabangis na hayop, isa pang grupo ang itinulak pasulong. Pilit silang nagtiis bago maulit ang siklong ito. Hindi na kailangan ng sino man na hikayatin ang grupong ito sa ngayon. Ang lahat ay umaarangkada upang mabuhay. Kaya naman, walang katapusang bilang ng mga tao ang itinulak sa harapan, na naging sakripisyo para sa pagsulong ng grupo. Kaya naman, sa pagsulong ng grupo, nagsimula ring lumiit ang bilang ng mga tao. Maraming tao ang nawalan ng sense of reasoning dahil sa mga pagkalugi na ito. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang grupo. Isang maliit na grupo lamang ng mga tao ang nakapagpapanatili ng kanilang makatuwirang pag-iisip at sinubukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang bilis upang maiwasan ang kanilang sarili na itulak ng daloy ng tao sa harapan. Ang grupo ni Xiaoyan ay isang halimbawa.
Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng grupo ni Xiaoyan ay puno ng kaseryosohan habang nakatingin sila sa mabilis na lumiliit na contingent. Maging ang mga 6 o 7 bituin na si Dao Zans ay napagod sa patuloy na mga laban na ito. Sa wakas, sila ay itinapon sa mabangis na pulutong ng hayop, napunit sa isang kisap mata, at nilamon sa tiyan ng mabangis na mga hayop. Ang mga taong ito. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang puwersa na lumiit ng 10 beses. Natuklasan niya ang grupo ni Han Yu sa likod ng grupo na may banayad na ngiti pa rin sa mukha ni Han Yu. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay lumitaw na napakasama sa nakapalibot na malapot na dugo at mga bangkay. Senior Brother Xiaoyan, ang puwersang ito ay malapit ng masira. Susundan natin kung ang grupo ni Han Yu ang manggaguna at kikilos pagdating ng panahon. Kailangan nating umasa sa ating sarili upang i-transverse ang natitirang ruta. Ang boses ni Zun ay biglang nalipat sa tenga ni Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay naglilibot. Tumanggo si Xiaoyan at dahan-dahang bumantong hininga. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa likod sa mga bangkay ng mabangis na hayop at mga tao. Ginamit ng mga taong ito ang lahat ng kanilang lakas para lamang makinabang ang iba ng librere. Ginamit sila ni Han Yu nang walang anumang nakuha. Bang! Isang ganap na itim na malametal na hayop ang biglang lumitaw sa harapan ng pangkat. Ang napakalaking kamao nito ay walang awa na nabasag ang isang pares ng mga figures sa harapan. Ang nakakatakot na puwersa ay dumurog sa mga taong iyon, ang Dao Qi ay pagod na, at ginawa silang parang gutay-gutay na karne. Swoosh! Habang ang mga tao sa harapan ay hinaharangan ng napakalakas na halimaw na iyon, idiniin ng grupo ni Han Yu ang kanilang mga daliri sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay tumalon sa lahat ng may bilis na parang kidlat. Sa wakas, kumislap sila ng napakalaking halimaw at sumugod pasulong. Sundan mo sila. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makita niyang sa wakas ay tinalikuran na ni Han Yu ang lahat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nanguna ang kanyang katawan na sumugod. Mabilis na sumunod si Zun at ang iba pa. Isa pang ilang grupo ng mga tao ang lumipad palabas kasabay ng paglipat ng grupo ni Xiaoyan. Ang mga taong ito ay naunawaan na ang mga pakana ni Han Yu at nilayon din nilang gamitin ang lakas ng iba upang maningil sa pamamagitan ng Beast Tide. Matapos sumugod ang mga taong ito, ang natitirang daan-daang tao ay sinunggaban ng mga mababangas na hayop sa kanilang paligid. Ang malungkot na hiyawan ay kumalat sa buong kalangitan. Battle Through the Heavens. Kabanata 14:18. Pagbagsak. Swoosh. Ang grupo ni Xiaoyan ay sumugod sa ere. Ang grupo ni Han Yu ay ilang libong talampakan sa harap nila. Hindi nila gaanong naubos ang Dao Qi sa kanilang malakas na lakas. Habang ang iba ay nabaliw matapos itulak sa mabangis na mga hayop, sila ay nagpahinga. Kaya naman, handa silang sumubok. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang grupo ni Han Yu sa harapan. Pagkatapos nun, tumingin siya sa likod niya. Ang grupo mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nasa isang maikling distansya. Ang lalaking may makukulay na mga mag-aaral, na tinatawag na Jiufang, ang nangunguna sa kanila. Ang maraming eksperto sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay may nagbabantay sa kanyang likuran. Nakita ni Xiaoyan si Feng Chang'er sa grupong ito. Sa sandaling ito, siya ay nagising. Bagamat may pulang bakas ng kamay sa kanyang mukha, napanatili niya ang kanyang buhay. Inangat ni Feng Chang'er ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang grupo ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Nagsalubong ang kanyang mga mata sa mga mata ni Xiaoyan habang kinakagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin. Gayunpaman, nagpigil siya sa pagkakataong ito at hindi nang ahas na ipahayag ang puot sa kanyang puso. Ang sampal ni Xiaoyan kanina ang nagpagising sa kanya. Si Xiaoyan ay walang pakialam kay Feng Chang'er. Bagaman ang kanyang lakas ay tumaas, ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay limitado at hindi gaanong banta. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang tribo ng Heaven Demon Phoenix. Pagkatapos nito, tumingin siya sa likod kung saan sinusundan sila ng ilang grupo. Ang mga taong ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Sa hitsura nito, medyo naiintindihan nila ang Beast Tide dito. Kaya naman, napanatili nila ang halos lahat ng kanilang lakas at hindi naubos ang malaking halaga ng Dao Qi noong sila ay sumingil kanina.
Nasa Beast Tide pa rin tayo. Nagtataka ako kung magkakaroon pa ba ng mas malakas na mabangis na hayop malapit sa likod. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang mga eskarlato pulang hayop ay tila naging mas kaunti malapit sa malayong abot tanaw. Ang lugar na iyon ay malamang na ang katapusan ng Beast Tide. Gayunpaman, walang nakakaalam kung magkakaroon ng ilang napakahirap harapin sa mga mababangas na hayop doon. Bagamat maraming mabangis na hayop ang lumitaw sa paglalakbay na ito, ang pinakamalakas na nakilala ni Xiaoyan ay katumbas lamang ng 5-star Dao Zun. Wala pa siyang nakilalang mas malakas. Roar! Muling umalangaw-ngaw ang maraming galit na puno ng karahasan habang si Xiaoyan ay nasa malalim na pag-iisip. Pagkatapos ay malabo niyang naramdaman ang karagdagang pressure sa paligid nila. Natapos na ba ang mga taong nasa likod? Tahimik si Xiaoyan. Mayroong 12 ng mga piling Dao Zun sa grupong iyon. Gayunpaman, ang mga bilang na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa Beast Tide na ito. Kahit na ang kanilang pagtutol ay napakatindi, ito ay walang saysay, ang kamatayan ay sandali lamang. Ang dahilan kung bakit medyo lumubog ang puso ni Xiaoyan ay kahit na sa napakaraming tao, nakayanan lang nilang magtiis sa maikling panahon. Lahat, mag-ingat. Panatilihin ang porma sayon mula kanina. Brother Qingyang, tayong dalawa ay magbubukas ng landas sa harapan. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Tumalon siya at lumitaw sa harapan ng grupo. Utos niya sa malalim na boses. Sa sandaling maalis ang atensyon ng mga mabangis na hayop na iyon sa mga taong nasa likuran, ang panggigipit na kakaharapin nila ay biglang tataas. Sa makatuwid, kailangan nilang simulan ang pagtaas ng kanilang bilis ng pagsulong. Naiintindihan. Naunawaan din ni Gu Qingyang ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Tumanggo siya at gumalaw, lumitaw sa tabi ni Xiaoyan tulad ng ginawa niya. Ang natitirang mga tao ay bumuo ng isang tatsulok na hugis. Ang pinakamahina ay inilagay sa gitna. Ang natitirang mga tao ay humalili sa pakikipaglaban. Ang taktika na ito ay magbibigay daan sa kanila na mapanatili ang kanilang pag-unlad sa loob ng mahabang panahon. Dumating na ang Beast Tide. Sugod. Luminggalinga ang mga mata ni Xiaoyan. Ang tanging nakikita niya ay iskarlata na mga mata, at ang tanging narinig niya ay isang malakas na paghingal. Isang malamig na sigaw ang lumitaw nang biglang bumilis ang kanyang bilis. Isang mainit na langit na apoy ang lumabas sa kanyang katawan at naging 1,000 talampakan na laking apoy na dragon na nagbigay ng dagandong ng dragon. Ang malaking buntot ng apoy na dragon ay marahas na ibinaba habang ang katawan nito ay pilit na pinatay ang daan-daang mabangis na hayop sa mga hakbang na nanginginig sa lupa. Si Flipping Seal. Naglabas si Gu Qingyang ng daan-daang handprint nang umatake si Xiaoyan. Ang kanyang mga tatak ng kamay ay sumipol at nilinis ang mga nakapaligid na hayop. Kasabay nito, sina Zhang Er, Kailin, Yun, ang Little Fairy Doctor at ang iba pa sa likod ay sumalakay. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay nagkalat habang ang mga mabangis na hayop sa loob ng 100 metrong radius ay ganap na naalis. Hindi nabawasan ang kanilang bilis habang umaatake sila. Sa isang kisap mata, nakasakay na sila ng 1,000 talampakan pasulong. Ang kanilang lakas ay maaaring ituring na lubos na makapangyarihan. Kung magkapit kamay sila, matagumpay silang makakasakay sa kapatagan kung hindi sila makatagpo ng anumang napakalakas na mabangis na hayop, ngunit ang pagpapakawala sa anyo ng Heavenly Flame na ito ay lubhang nakakapagod. Gayunpaman, ang pagkahapon na ito ay hindi nagdulot ng malaking problema kay Xiaoyan, na nagtataglay ng maraming Dao Qi Recovery Medicinal Pill. Ang mga taong iyon ay talagang mabilis. Tumingin si Xiaoyan kay Han Yu habang pinanatili niya ang kanyang bilis. Ang grupo ni Han Yu ay sa wakas ay nagpakawala ng kanilang tunay na lakas sa sandaling ito. Walang kahit isang mabangis na hayop ang maaaring umabot sa 1,000 talampakan radius ng mga ito. Ang nakakatakot na si Dao Qi ay busog sa hangin sa kanilang paligid na parang magulong alon, ligaw na pinapatay ang anumang mabangis na halimaw na umaatake sa kanila. Gaano katagal? Kinokontrol ni Xiaoyan ang Fire Dragon sa itaas ng kanyang ulo. Sumipol ito at pinaalis ang mga mababangas na hayop sa harap ng kanyang grupo. Sabay labas ng kanyang bibig ng pagtatanong sa malalim na boses.
Bagamat maaari silang magtiis, malinaw na hindi solusyon ang patuloy na pagkapagod na ito. Narating na natin ang pinakamalalim na bahagi ng Beast Tide. Batay sa bilis na ito, magagawa nating matagumpay na makalusot sa loob ng kalahating oras. Siyempre, ang paunang kondisyon ay hindi tayo makatagpo ng anumang nakakagambalang mga hayop. Kahit na hindi pa tayo nakasingil ng ganito katagal hanggang. Ang magagawa lang natin ay umasa sa impormasyong nakuha mula sa clan at hulaan. Mabilis na sumagot si Zon-er. Kalahating oras. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya kung gaano katagal. Ang kahirapan sa pagsingil sa pamamagitan ng Beast Tide na ito ay talagang pambihira. Kung ang mga taong iyon mula sa nakaraan ay hindi naging all-out para sumulong, ang grupo ni Xiaoyan ay mahihirapang mag-charge sa pamamagitan ng Beast Tide na ito. Palakihin ang ating bilis. Huwag hayaang ganap na pigilan tayo ng Beast Tide. Mahinang sumigaw si Xiaoyan. Ang lakas ng kanyang mga atake ay biglang tumaas. Kasabay nito ay biglang tumaas ang kanilang bilis. Ang mga tao sa likod ay bumuo ng isang tahimik na pag-unawa habang ang bilis ni Xiaoyan. Mabilis silang sumunod at nagpatuloy sa paglilinaw sa paligid ng Beast Tide. Ang grupo nila ay mas maliit kaysa sa isang langgam sa walang katapusang pag-agos ng hayop na ito. Gayunpaman, ang lakas na lumabas mula sa kanila ay napakalakas sa kabila ng kanilang maliit na bilang, at ang mga tao dito ay tunay na nagtutulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang puno ng pagdududa tulad ng mga tao kanina. Ang kanilang bilis ng pag-unlad ay hindi bababa sa mas mabagal kaysa sa malaking contingent mula kanina. Ang isang pares ng mga grupo ay parang maliliit na bangka na umaagos laban sa agos ng napakalaking halimaw. Umindayog sila at maaaring tumaob anumang oras, ngunit sa huli ay nanatili silang nakalutang at umarangkada sa pamamagitan ng lumalagong lakas ng pag-agos ng hayop na may patuloy na bilis, na mabilis na umabot sa dulo. Bang! Naputol ang palad ni Xiaoyan sa ulo ng isang mabangis na hayop na umangkas sa loob ng 50 talampakan mula sa grupo. Pagkatapos nito, muli siyang kumilos ng may bilis na parang kidlat habang pilit niyang pinapaatres ang mabangis na hayop sa kaliwa ni Gu Qingyang. Pumagitna si Zon-er at mabilis itong pinatay. Salamat! Pinilit ni Gu Qingyan pabalik ang dalawang mabangis na hayop gamit ang isang hampas ng kanyang palad. Mabilis siyang bumigkas ng mga salita ng pasasalamat nang hindi lumilingon. Namuo ang ilang pawis sa kanyang noo. Ang ganoong mahabang panahon ng pagkahapo ay isang matinding pasanin sa kanya, at habang siya ay lumalalim, ang lakas ng nakapalibot na mabangis na mga hayop ay tumaas. Sa ngayon, kahit na umatake sina Xiaoyan, Gu Qingyang, at ang iba pa, kailangan nilang umatake ng 2 beses bago nila mapatay ang isang mabangis na hayop. Ang kanilang bilis ng pagsulong ay makabuluhang bumagal. Kung magpapatuloy ito, hindi natin matitiis kahit na may suporta ng mga gamot na tableta. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang nagbibigay ng pahayag. Nawala ang grupo ni Hanyu. Ang magagandang mata ni Zon-er ay lumipad sa lugar na nasa harapan nila nang bigla niyang sinabi. Nakarating na sila. Nagulat si Gu Qingyang habang siya ay bumulalas. Oh, sumilay ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang balitang ito. Mabilis na bumungad sa mukha niya ang saya. Nararating na natin ang dulo ng Beast Tide. Bilasan mo, bilasan mo. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang kanyang pag-iisip ay nakahanda nang ang kanyang matamlay na pag-atake ay muling naging mabangis. Isang pares ng mga bakas ng kamay ng apoy ang nabaril, na yumanig sa 2 malalaking 9-star Daozun Beast hanggang sa mapilitan silang umatras. Sinamantala ng kanyang katawan ang pagkakataon na sumugod. Mabilis na sumunod si Zon-er at ang iba pa sa likuran niya. Biglang naging mas mabilis ang grupo ni Xiaoyan nang malaman nila na malapit na silang makawala sa Beast Tide. Ang Daoqi sa loob ng kanilang mga katawan ay ganap na pumutok at pilit na isinantabi ang mga mabangis na hayop na sumusulpot. Bang! Lumabas ang Daoqi mula sa katawan ni Xiaoyan at bumuo ng isang fire dragon na walang awa na dumurog sa 1,000 talampakan na malaking mabangis na katawan ng hayop sa harap niya. Ang malakas na puwersang iyon ay sumabog sa katawan nito hanggang sa nabuo ang isang madugong fog. Bumagsak ang katawan ng malaking hayop sa lupa dahil sa sobrang sakit.
Sinamantala ng grupo ni Xiaoyan ang pagkakataong ito upang lumipad sa himpapawid sa kabila nito. Bumagsak ang katawan ni Xiaoyan sa lupa matapos lumipad palabas. Nagsimulang umikot si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan bilang isang reflexive action, ngunit natigilan siya nang makitang walang mabangis na hayop ang nakalusot. Saka lang niya inangat ang ulo at inilibot ang paningin sa paligid. Natuklasan niya na walang laman ang kanyang paligid. Matapos hilingon ang kanyang ulo, nakita niya ang hindi mabilang na bilang ng mabangis na hayop na mabangis na umuungal sa kanila na may mga eskarlata na mata na 100 talampakan ang layo, ngunit hindi sila ng ahas na sumingit sa hindi malamang dahilan. Nakarating na ba tayo? Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang makita nila ang mga umuungal na hayop na hindi ng ahas lumapit. Nakahinga sila ng maluwag sa loob ng kanilang mga puso. Lumingon si Xiaoyan pagkatapos bumantong hininga. Tumingin siya sa unahan upang makita ang isang napakalaking luntiang sinaunang puno na nakatayong mag-isa sa loob ng maluwang na kapatagang ito na 10,000 talampakan ang layo. Isang malinaw na hangin ang kumalat mula sa itaas ng sinaunang puno. Paminsan-minsan ay nagbabago ito sa iba't ibang mga hugis, na lumilitaw na misteryoso at hindi maarap. Ito ba ang maalamat na Bodhisattva Ancient Tree? Nagsimulang tumibok ang puso ni Xiaoyan habang nakatingin sa sinaunang puno na nakatayo sa di kalayuan. Isang napakatandang aura ang pumaligid dito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1419. Limang Bansheng. Bodhisattva Ancient Tree. Natuklasan ni Zun-Er at ng iba pa ang sinaunang puno sa di kalayuan habang si Xiaoyan ay nakakaramdam ng pagkatulala. Maraming bulalas ang lumabas sa kanilang mga bibig na may bahagyang pagkagulat. Ang bagay na ito, na umiral lamang sa mga alamat, ay isang bagay na kahit sila, mula sa mga sinaunang angkan, ay nakita lamang sa ilang mga sinaunang aklat. Ang laking puno. Ungol ng Little Fairy Doctor. Kahit na napakalayo nila mula sa sinaunang puno ng Bodhisattva, naramdaman pa rin nila kung gaano ito kalaki. Ang mga anino ng puno ay kumalat at tinakpan ang lupa, na nagbibigay dito ng hitsura ng isang sinaunang halimaw na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Isang napakatanda at karanasang pakiramdam ang nagmula rito. Malamang nandoon na ang mga miyembro ng Han Clan. Dapat na tayong magmadali. Pinigilan ni Xiaoyan ang nagniningas na init sa loob ng kanyang puso. Kinawayan niya ang kamay at nanguna sa pagtakbo patungo sa sinaunang puno sa di kalayuan. Si Zun-Er at ang iba pang nasa likuran niya ay hindi mapakali na magpahinga dahil mabilis silang sumunod. Ang ilang kaguluhan ay muling nalipat mula sa Beast Tide sa likod pagkatapos lumipat ang grupo ni Xiaoyan. Ang isang pares ng mga grupo ay naniningil sa isang kahabag-habag na paraan bago sila dumaong sa walang laman na lugar na ito. Iyan ang Bodhisattva Ancient Tree. Ang mga taong ito ay pasuray-suray pa rin sa lupa nang makita nila ang sinaunang puno na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Isang pulang kulay ang biglang sumulpot sa kanilang mga mata. Napalakas ang kulay na ito nang makita nilang nagmamadali ang grupo ni Xiaoyan. Hindi nila nagawang manatiling tahimik. Kahit na ang karaniwang kalmado na si Jiu Fang ay sumimangot. Hindi siya mapakali sa pagpapahinga habang utos niya sa malalim na boses. Sundan mo sila. Naiintindihan. Ang mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nagdikit ang kanilang mga ngipin at tumanggo nang marinig nila ang kanyang utos. Sumugod ang kanilang mga katawan at dali-dali nilang hinabol ang grupo ni Xiaoyan. Ang mga taong ito. Malamig na natawa si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ang tunog ng humahampas na hangin mula sa likuran. Hindi niya binawasan ang kanyang bilis habang iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa Bodhisattva Ancient Tree, na lumalaki sa kanyang mga mata. Isang mahinang takot at paggalang ang bumangon mula sa kanyang puso. Walang sino man ang maaaring manatiling kalmado sa harap ng banal na nilalang na ito na umiral sa hindi kilalang tagal ng panahon. Napakabilis ng grupo ni Xiaoyan. Ang 10,000 talampakan ng distansya ay natakpan sa loob ng ilang minuto. Nang ang grupo ni Xiaoyan ay halos 1,000 talampakan ang layo mula sa Bodhisattva Ancient Tree, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa kanilang linya ng paningin. Hanyu. Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang makita nila ang grupong ito. Ang mga taong ito ay nanatili dito at naghintay para sa iba. Mag-ingat ka.
Marahang nagbabala si Xiaoyan. Unti-unting bumagal ang kanyang bilis. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumapag sa isang maikling distansya sa likod ni Hanyu. Nilaibat ng kanyang mga mata ang grupo. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Bodhisattva Ancient Tree sa di kalayuan. Ang pagiging malapit sa Bodhisattva Ancient Tree ay walang alinlangan na nakakagulat. Tila isang matayog na haligi na umalalay sa kalangitan. Nagpakita ng sinaunang aura ang ball nito. Ang mga sanga ng sinaunang puno ng Bodhisattva ay napakalaki at maaaring sumaklaw sa kalahati ng isang lungsod. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng masaganang sariwang hangin mula sa sinaunang puno. Nagdulot ito ng paminsan-minsang pagbuo ng langit ng maraming mahiwagang kababalaghan. Ang sikat ng araw ay kasalukuyang nakakalat mula sa langit. Damapa ito sa sinaunang puno at binigyan ito ng medyo malinaw na anyo. Isang malakas na puwersa ng buhay na ikinagulat ng grupo ni Xiaoyan ang kumalat. Matindi ang titig ni Xiaoyan sa hindi maipaliwanag na Bodhisattva Ancient Tree. Ang maaliwalas na hangin ay nagdulot ng pakiramdam ng isa na walang pakialam at hindi nababagabag, ngunit malabo siyang nakaramdam ng pagkabalisa ng walang dahilan. Ang pagkabalisa na ito ay nagmula sa makapangyarihang kaluluwa ni Xiaoyan. Hindi niya natukoy ang anumang agarang panganib dahil ang pagkabalisa na naramdaman niya ay lubhang nakakubli. Hindi ito mararamdaman ng isang tao kung hindi maingat na nadarama ito. Ang isang likas na kayamanan tulad ng Bodhisattva Ancient Tree ay maaaring iranggo sa nangungunang tatlo sa buong kontinente ng Daoqi. Magiging imposible kung hindi ito magpapakita ng anumang panganib. Bukod pa rito, kung ang sinaunang punong ito ay talagang nakaligtas sa hindi mabilang na bilang ng mga taon, dapat ay nakabuo na ito ng sarili nitong kamalayan. Si Xiaoyan ay nagpahayag ng isang ekspresyon ng pagmumuni-muni. Kung ang bodhisattva na ito ay bumuo ng isang malay at sinanay, ito ay walang alinlangan na isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa loob ng kontinente ng Daoqi. Ang mga tao dito ay malamang na walang kapantay para dito. Swoosh! Ang tunog ng lumaragasang hangin ay sumunod sa likuran habang ang grupo ni Xiaoyan ay nag-iisip ng ilang mga iniisip. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe at ang iba pang ilang grupo ay nagmamadaling pumunta. Sa wakas, tumingin sila sa grupo ni na Xiaoyan at Hanyu bago dahan-dahang lumapag. Napakahirap pumunta dito. Bakit tumigil ang lahat? Dahan-daang lumakad si Jiufang at mahinang tumawa. Sinulyapan ni Xiaoyan si Jiufang ngunit hindi nagsalita. Lumingon naman si Hanyu na nasa harapan nila. Ang kanyang orihinal na pagsimangot ay lumuwag habang tumatawa. Hahaha. Lahat ay narito na sa wakas. Dahil ang layunin ng lahat ay ang Bodhisattva Ancient Tree, natural akong naghintay para sa lahat. Napangiti ang lahat ng naroon nang marinig ang kanyang sinabi. Ang mga nakarating ay mga pambihirang tao. Nakita na nila si Hanyu. Ang taong ito ay maaaring mukhang palakaibigan sa ibabaw, ngunit ang kanyang mga buto ay puno ng kalupitan. Ang mga naniwala sa kanyang mga salita ay nanatili sa pag-agos ng hayop. Sila ay ginawang basag na karne bago nilamon sa tiyan ng mabangis na mga hayop. Walang pakialam si Hanyu nang makita niya ang mababaw ng ngiti ng lahat. May ngiti pa rin sa mukha niya. Itinuro niya ang sinaunang puno ng Bodhisattva sa likod niya at sinabing, ito ang ating layunin. Bagamat nalampasan na natin ang pag-agos ng hayop, ang pinakamahirap na bagay na harapin ay ang Bodhisattva Ancient Tree. Nanginginig ang puso ng lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Huminto ang kanilang mga mata sa mukha ni Hanyu. May isang talaan sa isang scroll sa loob ng aming angkan ng Han na ang isang ninuno ay minsang napunta sa Bodhisattva Ancient Tree. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay tuluyang nawala. Sa oras na ang mga eksperto mula sa aking angkan ay nakatanggap ng balita, siya at ang Bodhisattva Ancient Tree ay ganap na nawala. Tumawa si Hanyu. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nangyari sa ninunong iyon, malamang na namatay siya. Malamang na nahulog siya sa mga kamay ng Bodhisattva Ancient Tree. Bukod dito, ang lakas ng ninunong ito ay isang bansheng. Bansheng. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan. Maging ang isang eksperto sa bansheng ay nawala dahil sa Bodhisattva Ancient Tree na ito. Sa makatuwid,
hindi dapat maliitin ng lahat ang Bodhisattva Ancient Tree na ito. Ang pinakamapanganib na bagay sa paglalakbay na ito ay iyon. Dahan-daang paliwanag ni Hanyu. Ang dahilan kung bakit ka naghihintay dito ay dahil hindi mo gustong pumunta doon ng mag-isa, tama ba? Sumulyap si Gu Qingyang kay Hanyun at nagsalita. Ngumiti si Hanyu ngunit hindi itinanggi ang mga salita ni Gu Qingyang. Inikat niya ang kanyang katawan at dahan-daang naglakad patungo sa napakalaking Bodhisattva Ancient Tree. Dahil nakarating na ang lahat, makikita nilang lahat ang mga misteryo nitong Bodhisattva Ancient Tree. Hindi natakot si Hanyu na hindi sumunod ang iba dahil naiintindihan niya ang pang-akit ng Bodhisattva Ancient Tree. Mag-ingat ka. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa likod ni Hanyu at sa malayong Bodhisattva Ancient Tree. Marahan niyang binigkas ang mga katagang iyon bago itinaas ang paa para sumunod. Hindi alintana kung nagsasabi ng totoo si Hanyu, imposible para sa kanila na sumuko ng ganoon kadali pagkatapos gumastos ng labis upang marating ang lugar na ito. Tumanggo ang lahat. Pagkatapos nito, sinundan nila si Xiaoyan. Tahimik na nagsimulang umikot ang Daoqi sa kanyang katawan. Si Jiufang at ang iba pang ilang grupo sa likod ni Xiaoyan ay nag-alinlangan sandali bago piniling sumunod. Ang kanilang mga iniisip ay kapareho ng kay Xiaoyan. Napakaraming pagsisikap ang kanilang ginugol para makarating. Nabuo ang mga agwat sa pagitan ng iba't ibang grupo habang naglalakbay sila sa maluwag na madamuhang kapatagan. Gumamit sila ng katulad na bilis habang dahan-dahan silang tumungo patungo sa matayog na puno. Young Master Xiaoyan, may hindi tama sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang malinaw na hangin na iyon, na tila puno ng buhay, ay nagtatago ng medyo madilim at malamig na miasma. Puno ito ng maraming negatibong emosyon na katulad ng sa mga tao. Biglang nagsalita si Qinglin na may seryosong mukha habang ang grupo ay naglalakad palapit sa Bodhisattva Ancient Tree. Sandaling huminto ang mga yapot ni Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga sinabi. Naningkit ang kanyang mga mata. Natural na hindi niya maramdaman ang ganoong bagay, ngunit taglay ni Qinglin ang triple jade green snake flower pupils. Kaya naman, hindi nag-alinlangan si Xiaoyan sa kanyang mga sinabi, at malabo niyang naramdaman ang hindi mapakali na pakiramdam mula kanina ay naging mas kitang-kita habang papalapit siya sa Bodhisattva Ancient Tree. Habang tumataas ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan, biglang huminto ang grupo ni Hanyu sa harapan. Nakatayo sila malapit sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang matayog, malawak, malago, at berdeng puno ay nakatikip sa langit sa itaas nila. Pagkatapos lamang ng ganitong kalapit, unti-unting naramdaman ng grupo ni Xiaoyan ang sobrang hindi kilalang lamig na dahan-daang tumagos sa kanilang mga buto. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa napakalaking Bodhisattva Ancient Tree. Ang mga sanga ng puno nito ay 1,000 talampakan ang laki na may maliwanag na kumpol malapit sa gitna. Ang liwanag na kumpol na ito ay mukhang 10 talampakan na laking enerhiyang puso. Ang isang malakas na tibok ng puso ay malabo na ibinubuga mula sa liwanag na kumpol. Bodhisattva Heart. Maraming mga mata ang natipon sa liwanag na kumpol na nakatago ng katawan ng napakalaking puno. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso sa sandaling ito. Crash. Matapos mailabas ang mga salitang Bodhisattva Heart mula sa mga bibig ng ilang tao, ang Bodhisattva Ancient Tree, na tahimik na nakatayo sa damuhan na ito, ay biglang naglabas ng kalabog. Pinagmasdan ng lahat ang mga sanga ng puno na magkadikit bago ibinaba. Ang mga sanga ng punong ito ay dahan-daang nahati sa pagkakadikit sa lupa, at 5 walang ekspresyong figure ang dahan-daang lumayo sa kanila. Ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-iba-iba matapos ang 5 figurang ito ay humakbang pasulong. Isang nakakatakot na pressure ang biglang kumalat mula sa kanila. Mga elite na bansheng. Ang mga mukha ng lahat ng naruroon ay naging pangit nang maramdaman nila ang pressure na ito dahil natuklasan nila na ang 5 figure na ito ay talagang pawang mga elite na bansheng. Battle Through the Heavens. Kabanata 1420. Pagpatay sa bansheng puppets. Naramdaman ng lahat na bahagyang namamanhid ang kanilang balat nang makita nilang lumitaw ang 5 figure sa harap ng Bodhisattva Ancient Tree. Hindi nila akalain na may mga eksperto sa klase ng bansheng na nakatago sa loob nitong Bodhisattva Ancient Tree.
5 piling bansheng, walang buhay sa kanila. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso. Biglang nilaybot ng kanyang mga mata ang 5 figure bago pumikit. Ni ang kanilang mga kaluluwa ay naruroon. Sila ay mga papi lamang. Si Zon ay malumanay na nagtapos. Puno ng pagkaseryoso ang mukha niya. Puppet. Hindi kailangang gamitin ng isa ang ulo para malaman na ang mga elite na bansheng na ito ay ginawang puppet ng Bodhisattva Ancient Tree na ito. Ang bawat isa ay nagsimulang pakiramdam na tila sila ay natatakpan ng malamig na pawis kapag naiisip nila ang nangyari. Ginagawang puppet ang isang piling bansheng, sino sa buong kontinente ang nagtataglay ng nakakatakot na lakas para gawin ito. Kapag naabot ng isa ang klase ng bansheng, ang isa ay magiging isang pag-iral na malapit sa tuktok ng mundo. Ang mga bansheng ay medyo makapangyarihang puwersa kahit sa mga sinaunang angkan, ngunit ang mga eksperto sa ganoong antas ay nahuli at naging mga puppet. Ang eksenang ito ay walang alinlangan na naging dahilan upang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ang lahat ng naruroon. Ang ekspresyon ni Han Yu ay naging medyo pangit dahil sa mga puppet na ito, lalo na nang ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang payat na nakasuot ng itim na elite na si Bansheng. Ang gulat sa kanyang mga mata ay biglang umabot sa kasing siksik nito. Hindi ba ito ang nawawala nating ninuno na Bansheng? Ang sinasabing nawala kasama ang Bodhisattva Ancient Tree sa mga lumang teksto ng angkan. Ang mga mukha ng lahat ay hindi sinasadyang kumunot nang marinig ang bulalas ni Han Yu. Napatingin ang kanilang mga mata sa itim na damit na si Bansheng. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay guwang, at ang kanyang mga mata ay hindi naglalaman ng kahit kay-titing na alon. Ang balat ng figure ay malabo na nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack dahil sa pagiging masyadong tuyo. Ang puti ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa boses ni Han Yu. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Seryoso ang mukha ni Gu Qingyang. 5 elite banshengs ay isang line-up na mailalarawan lamang sa salitang nakakatakot. Kahit na lahat sila dito ay pagsamahin ang kanilang lakas, malamang na hindi pa rin sila makakasama para sa line-up na ito, sa kabila ng kanilang kahusayan sa bilang. Kumunot ang noo ni Xiaoyan. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang liwanag na kumpol na inilalabas mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang Bodhisattva Heart ay nasa harap niya. Talagang wala siyang determinasyon na isuko ito ng ganoon kadali. Dapat tayong makalaban sa isang elite na si Bansheng kung ang ating grupo ay magkakapit-bisig. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa line-up sa tabi niya. Sina Zon at Gu Qingyang ay pawang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daozun. Si Zon ay nasa ika-8 pagbabago habang si Gu Qingyang ay nasa ika-6 na pagbabago. Idinagdag si Xiaoyan, na ang lakas ay maihahambing sa ika-6 o ika-7 eksperto sa pagbabago. Gayon din si Kailin, ang Little Fairy Doctor, Yun Yun, Ching Cheng, Gu Hua, Gu Li, at ang iba pa ay dapat na kayang makipaglaban sa isang piling bansheng. Gayunpaman, mayroong higit sa isang piling bansheng dito. 5 sila. Lahat, mayroon bang gustong sumuko ngayon at umalis? Sa hitsura nito, hanggat hindi tayo susugod, ang mga bansheng puppet na ito ay hindi aatake. Sa madaling salita, mayroon pa tayong pagkakataong umatras ngayon kung gusto natin. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago ibinaling ang kanyang ulo para magtanong sa mahinang boses. Nagsalubong ang kilay ng lahat ng naruroon nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Sa wakas, umiling sila. Dahil walang gustong umatras, maaari na lang nating subukan at makipaglaban. Ang ating panig ay may 7 grupo. Haharangan ng grupo ko ang isang piling bansheng. Ang 4 pa ay ipamahagi sa iba sa inyo. Anong masasabi nyo? Sa mga pangkat na dumating, naroon ang Han Clan at ang Heaven Demon Phoenix Tribe bukod sa grupo ni Xiaoyan. Hindi pa nakikilala ni Xiaoyan ang iba pang 4 na grupo noon, ngunit malamang na sila ay kabilang sa ilang iba pang paksayon sa loob ng Central Plains. Ang kanilang line-up ay maaaring hindi maihahambing sa Xiaoyan, Hanya, o Jiufang, ngunit hindi sila maaaring maliitin. Ang bawat isa sa kanilang mga grupo ay may hindi bababa sa 2 eksperto na nakarating sa tuktok ng klase ng Daozun. Maaari naming harangan ang isa sa kanila.
Sumulyap si Hanyu kay Xiaoyan, ngunit hindi siya nagdulot ng anumang gulo sa sandaling ito. Naunawaan niya na kung talagang pipiliin ng isang tao na umatras, ang natitirang mga tao ay tiyak na hindi makakalaban sa 5 piling bansheng. Iwan mo sa amin ang isa sa kanila. Nag-alinlangan sandali si Jiu Fang bago kumuha ng isa. Ang mga ekspertong ito ay maaaring nakakatakot, ngunit sila ay mga pupe lamang at hindi maihahambing sa isang tunay na bansheng. Dapat nilang labanan ang mga pupe na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang malaking bilang. Ang natitirang 2 bansheng ay may iwan sa iba pang 4 na grupo. Anong masasabi mo? Tumalon ang mga mata ni Xiaoyan sa pagitan ng natitirang 4 na grupo. Ang lakas ng alinman sa mga grupong ito ay maaaring hindi maihahambing sa kay Xiaoyan, ngunit dapat na posible para sa 2 grupo na harapin ang isang bansheng puppet ng mag-isa. Oo. Nagkatinginan ang mga tao sa 4 na grupo matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumingin sila sa lugar kung saan naroon ang puso ng Bodhisattva bago marahas na tumango. Handa silang ipagsapalaran ito dahil sa tukso ng puso ng Bodhisattva. Dahil walang tumututol. Atake tayo. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang seryoso. Ito ang unang pagkakataon na makakalaban niya ang isang piling bansheng. Bagamat ang lakas ng pakikipaglaban ng pupe na ito ay hindi maihahambing sa isang tunay na bansheng, sa huli ay isa pa rin itong dalubhasa na maaaring ituring na isang sheng kahit gaano pa ito sabihin ng isang tao. Anumang bagay na kahit kaunting nauugnay sa salitang ito ay maaaring ituring na napakalakas. Dahan-daang humakbang si Xiaoyan ng 3 hakbang pasulong matapos tumunog ang kanyang huling salita. Sumipol si Dao Qi mula sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Bang! Ang walang laman na mga mata ng 5 hindi gumagalaw na parang estatwa na iyon ay biglang dumapo kay Xiaoyan nang gumawa siya ng 3 hakbang pasulong. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mga mapupungay nilang mata habang ang isa sa kanila ay humakbang pasulong na may matigas at kakaibang lakad. Lumitaw ito sa harap ni Xiaoyan sa isang iglap. Ang figurang iyon ay hindi nagsalita habang ang isang nakakatakot na palad ay nabasag ang espasyo at humampas kay Xiaoyan ng parang kidlat na bilis. Ipinadyak ni Xiaoyan ang kanyang paa sa lupa habang ang bansheng puppet ay mabangis na umatake. Isang napakalaking lava pillar ang bumaril sa lupa at marahas na bumangga sa pupe. Gayunpaman, ang lava pillar, na sapat na malakas upang pilitin ang isang ordinaryong 9-star na si Dao Zun pabalik at umubo ng dugo, ay naging sanhi lamang ng panginginig ng pupe ni Bansheng. Ang mabangis na hangin ng palad ay patuloy na humahampas kay Xiaoyan nang walang anumang pagbabago. Bang bang bang! Mahigit sa 100 napakalakas na mga haligi ng Dao Qi ang biglang sumipol mula sa likuran ni Xiaoyan nang ang pag-atake ng pupe ng Bansheng ay malapit nang saktan siya. Lahat sila ay hinampas ang pupe. Sa pinagsama-samang pag-atake ng napakaraming tao, kahit na ang isang dalubhasa na nakarating sa tuktok ng 9 na pagbabago ng pinakamataas na klase ng Dao Zun ay hindi maglalakas loob na tanggapin silang lahat, ngunit ang pupe na ito ng Bansheng ay tumanggap ng mga pag-atake kahit na ang pag-atake ng palad nito ay nabasag. Atake. Habang nagsisimulang makipagpalitan ng suntok ang grupo ni Xiaoyan sa isang Bansheng puppet, hindi na nagpatagal pa ang grupo ni Hanyu. Isang malamig na sigaw ang kanilang pinakawalan. Maraming figure ang sabay-sabay na sumugod at pinalibutan ang Bansheng puppet mula sa Han Clan. Ancestor, tutulungan ka naming maibsan ang sakit mo. Tiningnan ni Hanyu ang pupe na may guwang ang mukha at nagsalita sa mahinang boses. Pagkatapos nito, nag-charge siya pasulong. Mayroong mahigit 10 napakalakas na eksperto sa Hall of Souls na mabilis na sumusunod sa kanyang likuran. Sinimulang guluhin ng maharlikang Dao Qi ang pupe na iyon ni Bansheng. Nagsimula na ring kumilos ang grupo ni Jiu Fang at ang iba pa pagkatapos ng grupo ni na Xiaoyan at Hanyu. Pinakawalan nila ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan hanggang sa limitasyon. Pagkatapos nito, mabilis silang sumugod at pinalibutan ang natitirang 3 Bansheng puppet sa magkahiwalay na lugar. Sa isang iglap, ang nakakatakot na Dao Qi ay kumalat sa maluwang na kapatagang ito. Ang Dao Qi ay parang malakas na hangin na sumire sa paligid.
Bagamat nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero, wala ni isa sa kanila ang tunay na Bansheng. Sa makatuwid, ito ay walang alinlangan na magiging isang lubhang miserableng labanan. Bang! Si Guhua at Gushing ay nagmamadaling bumaba mula sa himpapawid habang si Daochi ay pumutok mula sa kanilang magkabilang palad sa lahat ng direksyon. Ang kanilang Daochi ay marahas na binasag sa likod ng Bansheng na pupe na iyon, ngunit ang kanilang walang katulad na mabangis na pag-atake ay tila isang bato na lumulubog sa karagatan ng ito ay dumaong sa Bansheng Puppet. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang sinusundan ng nakakatakot na puwersa ang kanilang mga braso at sumugod sa kanila. Grog. Sa pagmuni-muni ng gayong nakakatakot na puwersa, ang mga depensa sa parehong Guhua at Gushing ay agad na nawasak. Lumipad pabalik ang kanilang mga katawan bago sila dali-daling tinanggap ng dalawang Flower Sect Elders. 20 minuto na ang palitan ng suntok ng magkabilang panig mula nang magsimula silang mag-away. Sa panig ni Xiaoyan, ang Flower Sect Elders ay panandaliang mawawalan ng lakas sa pakikipaglaban kung sila ay makaharap sa ilan sa malakas na hangin mula sa pupe. Sa kabutihang palad, makapangyarihan sina Xiaoyan, Gu Qingyang, Zhon at ang iba pang mga pangunahing haligi ng lakas. Kaya naman, mahigpit nilang napigilan itong Bansheng Puppet. Atakihin ang ulo nito. Sumigaw ng malakas si Xiaoyan. Ang pupe ay walang buhay. Maliban sa pagkawasak ng ulo nito, imposibleng pigilan ang isang pupe. King Kong Glass Body. Octane Blast. Isang gintong liwanag ang biglang sumili mula sa katawan ni Xiaoyan nang tumunog ang kanyang sigaw. Biglang namaga ang kanyang katawan sa mga sandaling ito. Ang kanyang kamao, na tila gawa sa metal, ay sinamantala ng ang atensyon ng Bansheng Puppet ay naakit ni Gu Qingyang. Itinapat niya ang kanyang kamao sa ulo ng pupe na tila bilis ng kidlat. Bang! Ang kamao ni Xiaoyan, na naglalaman ng nakakatakot na lakas, ay walang awa na nabasag sa ulo ng pupe. Isang malakas na puwersa ang yumanig sa ulo ng Bansheng Puppet hanggang sa magkaroon ng ilang bitek, ngunit walang sariwang dugo ang damaloy mula sa mga bitek na iyon. Maliwanag, ang mga katawan ng mga pupe na ito ay natuyo pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng pagbabago ng panahon. Biglang lumingon ang Bansheng Puppet nang tumama ang suntok sa ulo nito. Ang matigas na braso nito ay nakahampas sa balikat ni Xiaoyan na parang kidlat. Klang! Ang katawan ni Xiaoyan ay sumuray-suray ng mahigit 100 hakbang pabalik matapos hampasin ng Bansheng Puppet. May bahagi pa ng kanyang balikat na may ngipin. Gayunpaman, maswerte na ang kanyang katawan ay naging lubhang matigas matapos ay activate ang King Kong Glass Body. Naroon din ang pagkakaroon ng Insect Emperor Cloth at ang Dragon Phoenix Ancient Armor na nagpoprotekta sa kanya. Ang mga salik na ito ay nakatulong sa kanya upang hindi mahati ang dugo at lumipad pabalik. Ipagpatuloy ang pag-atake sa ulo nito. Wasakin ito. Great Silent Destruction Finger. Sabay na umatake sina Zhon at Gu Qingyang. Solemn na ang mukha ni Gu Qingyang habang mabilis na nagbago ang kanyang mga selyadong kamay. Dalawang napakalaking enerhiyang daliri na may dala ng annihilation aura ay biglang bumagsak sa kalangitan at galit na idiniin ang ulo ng Bansheng na pupe na parang kidlat na bilis. Great Silent Destruction Finger. Sa likod ni Zhon at Gu Qingyang, pinakawalan din ni Guhua at Gushing ang napakalakas na Tian class na Dao skill na may maputlang mukha. Mabilis na lumitaw ang dalawang medyo dim energy na daliri. Bang! Ang mga makukulay na kulog ay tila nagtipon sa kalangitan sa sandaling ito bago tumama sa pupe ni Bansheng. Ang pag-atake ng Thunderbolt ay mula kay Kailin. Tila sabay-sabay na umatake ang lahat na para bang gumawa sila ng tacit agreement. Maraming nakakatakot na pag-atake ang sabay-sabay na damapo sa ulo ng pupe ng Bansheng. Ang katawan ng Bansheng Puppet na iyon ay biglang nanginig dahil sa napakaraming nakakatakot na pag-atake na naipon. Ang ulo ng puppet, kung saan maraming crack lines ang lumitaw dahil sa pag-atake ni Xiaoyan kanina, ay nagbuga ng putok at biglang nawala.